Hello mga kaipon, this is Boy Ipon again and welcome back sa channel natin, and today we're going to talk about Metro Bank, and I'm also adding this on my portfolio, no, Metro Bank, for a potential dividend play. No? Ito yung reason natin, bibili natin ulit yung Metro Bank because of its dividends. So 100 units yung binili ko, medyo mas mahal to versus dun sa mga ibang binibili ko kasi yung total for 100 units of Metro Bank, kasi yung presyo niya is around 68, ay 6,855 kada bili mo ng 100 shares. So ito yung isa sa mga pinakamalaki na binili ko, no? So nakita nyo naman sa mga previous natin, ang binibili ko lang usually less than 2,000 kada bili, no? Kasi mababa yung presyo ng mga binibili kong stock. Pero ngayon Metro Bank, considering na 68 pesos siya, so 6,855 times 100. Pero okay lang yan. No, start pa lang naman, at syempre pagkatapos ito sa iba na tayo paglalagay, no, para at least pumareha sa iba, sa ibang stock na binibili natin. So ito yung dividend history ng Metro Bank. This is one of the reason why I'm buying this, specifically for dividends tsaka long-term play, no, long-term hold lang. No, kung mapapansin niyo naman, no, halos sa lahat ng binibili natin, wala tayong binibili na hindi nagbibigay ng dividends, no. So hindi naman tayo nagte-trade, we're just trying to invest and have some dividends every quarter. Yun lang yung target natin, no, kaya natin binibili yung stock. And according to Call Financial, stockbroker, ito yung isa sa mga beginner friendly and one of the famous stockbroker in the Philippines. Ang call nila kay Metro Bank, no, ang kanilang stock pick nila to, no, at ang fair value nila dito is around 94 pesos. Ito yung fair value para sa kanila. Ang halaga ng Metro Bank is around 94 pesos, pero sinabi nila, if you want to buy Metro Bank, you must at least buy it at around below 80 pesos, no, below 80 pesos. Pag gusto mong bumili ng Metro Bank, para sa kanila, ang sinasabi nila, kailangan below 80 pesos, which is currently Metro Bank is trading at around 68. So medyo malayo pa yung 80, no? 68, 70 pa, no? And another 10 pesos para ma-reach mo yung 80. So nasa 68 pesos pa rin siya. So discounted siya, kumbaga, no? Discounted siya, no? Kaya nila nilagay yan dito. So yan yung mga ano nila, mga stock pick nila, no, sa utilities, Maynilad, BPI, Security Bank. So yun yung binabroadcast nila, no. And this is the stock price of Metro Bank. So nung pandemic, bumaba siya at around 30 pesos, so, pero bumalik siya ng 80 pesos ulit, no. Pero ang pinakamataang all-time high niya is around 95, no. Dahil maganda talaga yung company, maganda yung performance, number one managed bank yata itong Metro Bank, eh. Pero ito nga, no, sa mga mahilig tumingin ng stock price, pero ako, bumibili ako, hindi ako masyadong tumitingin sa chart. Tumitingin ako doon sa kung ano ba yung fundamental ng company, no, at titingnan ko rin yung dividends. Doon talaga ako attracted, pero hindi ako masyadong tumitingin ng chart. Pero for the information of everyone, ito po yung price history ng Metro Bank. So yan, no, according to sa software na ginagamit natin, Simply Wall Street, no, yung earnings ng Metro Bank are forecast to grow at least 7.11%. And also it's trading at 8.7% below our estimated, no, fair value. Yung Simply Wall Street, ang fair value nila is around 8.75% pa na discounted. No, medyo mas mababa dito, no, versus kay Call, kasi kung mapapansin nyo, si Call 94 pesos pa. Siya dito medyo mas mababa sa 94 pesos yung computation nila. Pero yun nga, batay sa dalawang analysis, no, halos parehas yung tingin nila na ang fair value is discounted pa talaga siya, no, around 10%. Ito nga lang 8%, pero at least if you're going to round off, na meron ka pang 10% discount pag binili itong si Metro Bank. And also, yun nga, it pays a hefty, high and reliable dividend of 7% yield, no. Yung sa huling sa huling 5 taon, no, nagbibigay talaga sila ng 75%, 7%, and yung earnings nila have grown sa 24% per year over the past 5 years. So yun yung growth
yung growth nila, no, halos lumalakas sila ng yung kumpanya ng 20% taon-taon. So ganun kaganda, no, at makikita niyo naman din sa infographic, ang ganda, no, yung dividend, ah, focus yung dividend tsaka yung health, no, financial health niya, and yung dividend masyadong greeny, no. Green pa sa green eh. Green pa sa green yung info chart natin dito eh. Oh. So maganda ang future. And yung financial health ni Metrobank halos 6 na check. So yung total deposit nila is around 2.46 trillion, no? Yung loan to deposit ratio, yung ratio ng naglo-loan siya, nagde-deposit is maganda, no? Mas marami yung nagde-deposit kaysa yung pinapa-loan nila yung pera nila, at saka yung meron silang malaking allowance for bad loans, no? Sufficient yung allowance na for bad loans. So yung mga nag-umuutang sa kanila na hindi masyadong makapagbayad, maliit lang yung percentage na hindi nakakapagbayad. Which is maganda sa mga bangko kasi yun naman talaga yung target nila, 'di ba? Kailangan may mangutang sa bangko, then makapagbayad sa bangko. Pero yung mga bad loans, napakababa, is around 1.4%. It's even negligible, no, sa kinikita ng kumpanya na 24%, di ba? Taon-taon. Napaka-negligible ng bad loans. And ito nga lang yung may nakita lang ako dito na parang on a short term, no, on a near term, less than 1 year, no, may nakita lang ako dito na parang hindi maganda para sa akin, which is yung short-term liabilities nila na malaki, 3 trillion, 3.6 trillion. No, meron silang inutang na something eh. So kung mapapansin niyo yung debt to equity history analysis, yung relationship ng utang nila at yung total equity nila, yung history nila, medyo for the past year, medyo may pag-angat yung utang. Kasi yung pulang line na yan yung utang. Yung blue line, yan yung equity, no? Yan yung total na pagmamay-ari nila plus yung mga available na cash nila in hand. Pero nung panahong 2024, no, nag-start umakyat, no? Nag-start silang mangutang. Ewan natin, baka ginagamit nila for their business, no, business expansion. Pero bumababa naman, no, nung nangutang sila dito, tumaas siya, bumaba siya, halos dumikit uli siya. Pero ngayon umakyat siya, no. So I think for us, no, syempre kung isipin mo, common sense na lang, 'di ba? Kung for example, tao ka, medyo tumaas yung utang mo, pwedeng maapektuhan yung earnings mo, no? Pwedeng maapektuhan yung dividends mo on the near term kasi kung mapapansin nyo dito, short term lang siya nakalagay yung utang eh. Yung liabilities, short term. Ibig sabihin kasi ng short term, guys, less than 12 months. Pag long term, more than 1 year. So, yung utang na to, short term lang to. Kaya ito, di ba, nung bigla siyang umangat, biglang bumaba. Pero ang problema dito, nung around nung bumaba siya, nangutang sila ulit. So, syempre, nung mga around siguro November, nangutang sila, 2025, mababayaran nila tong inutang nila na to ng mga around November then next year. Pero ano yung implication nito? Pwedeng bumaba yung dividend nila, no, or yung growth rate nila next financial announcement, no. Pwedeng bumaba yung computation nila ng kinita nila dito kasi nga kung mayroon kang short term na utang, babayaran mo yan within less than 12 months, 'di ba? So, pwedeng yung kikitain nila, ipambabayad nila ng utang. So, pwede maapektuhan yung binibigay nila na dividends, no? In the near term, no, short term lang, no, less than 12 months. Pwedeng maapektuhan itong dividend yield. So, yun lang yung tinitingnan natin dito, ano. Pero yun nga, ito yung future growth, no. Ito yung sinasabi natin, yung future growth. Kung mapapansin niyo yung right side, ito yung past. No? Ito yung past. Yung past nila, ang earnings per share na growth rate nila is around 24%. Etong yung earnings growth rate nila 24%. Pero yung future, kung mapapansin niyo sa kaliwa, mababa, 'di ba? 6.65% and 7% yung earnings growth rate sa future. Pero yung past nila mataas. So yun nga yung iniisip ko dahil siguro because dito sa utang na to. Kaya yung computation nitong software na to, itong analysis na to, yung computation nito is nagre-relate, no, yung future growth rate ng Metrobank hindi masyadong maganda versus yung nakaraang taon, no. So yun lang yung
Yun lang yung parang pinipredict natin, no, na pwedeng mangyari. Pero hindi pa naman nangyayari. Hintayin mo pa ba mangyari? I mean, short term lang naman kasi, pag sinabi kasing short term na utang, siguro isang taon lang maapektuhan and then maganda na sa susunod, di ba? So, pero syempre, meron pa naman siyang growth rate eh. Hindi naman siya mawawala, no? Yung 24 naging 6%, yung 24 dito naging 7%. Hindi naman siya totally nawala. Kumbaga, siguro yung partly nang kikitain nila sa susunod na mga panahon ngayon, pamabayad nila ng utang. So, versus sa East West Bank, ito yung in comparison naman sa East West Bank, kung mapapansin nyo si East West Bank, yung growth rate niya, kasi mahawak ko din tong si East West Bank, yung growth rate niya from in the past is around 8% and 8% din yung dito sa growth rate. Yung earnings per share, 8% din. Tapos kung mapapansin nyo dito, sa left side, ito yung future naman ni East West Bank. Yung future niya is around 12% and 12% din yung growth rate. Yung earnings per share niya, 12% din. So, if you're going to analyze this, yung East West Bank, yung future niya, maglalaki siya ng mas maganda versus dito sa past niya. So, ito rin yung isa kong tinitignan na parameter, no. Pero yun nga, I'm still betting on Metrobank because subok na talaga siya eh. Subok na siya from the past na nagbibigay talaga ng earnings, and syempre dahil addictive tayo sa ito sa dividends, no. Diyan tayo nakapokus ngayon. Tignan natin kung paano maglalaro to itong dividend in the future, kung maaapektuhan ba o hindi. Pero yun nga, we bought this stock because it's a good company and subok na siya sa panahon, and it's one of the number 1 bank in the Philippines. Number 1 managed bank talaga. So yun lang po, no. Sana nakatulong to. Kung may hawak kayong Metrobank, good luck sa atin. And I hope you like this video and subscribe to our channel po, no. Na sana makatulong yung mga video natin sa inyo in making some decisions, no. When you're investing. Maraming salamat po and have a nice day. Don't forget to subscribe.